Chief ng Information Management and Communication Division ng Commission on Population and Development, si Ma'am Maylene May Kiray. Good morning po, Miss May. Good morning, Ma'am Mai. Hello, Sir Sander. Hello, Ma'am Angel. Opo, at maraming salamat po sa lagi pong pagpayag, pagpapaunlak po sa DZXL ng Commission on Population and Development. Pero bago ang lahat, ma'am, nakita ko yung Instagram mo, ang iyo palang bio ay Chinita Girl, Woman of Faith. Na-stalk ka kagad, ma'am. Kaya lang naka-private yung account ni ma'am eh. Hindi. Kasi po Follow kita, sir, para magka-IG tayo. Opo, kaya lang yung Instagram ko po puro nagpapanggap lang na may pera. Hindi, seriously speaking po, balita ho namin nitong mga nakaraang araw. Galing din naman po actually yung datos po from CPD and PSA na mas marami raw pong mga Pilipino ngayon ang nais na lamang po ng live-in. Kumbaga, kaunti na lang daw po yung nagpapakasal. Sa inyo na nga po manggaling po yung datos po, ma'am? Okay, so nakita natin yung pinaka-recent data ng Philippine Statistics Authority. Actually, for the past 10 years, yung ating number of registered marriages nag-lessen to 13.5%. So from almost 430,000, naging 372,000, almost 372,000 in 2024. So nakita natin talaga na bumababa yung ating mga Pilipinong nagpapakasal. And every year nagre-release yung Philippine Statistics Authority ng data tungkol dito. And nakita din po natin na mas marami talaga yung nakikipag-live-in ayon din sa ating mga datos. Itong mga nakikipag-live-in naman natin, ayon po sa Census of Population and Housing, yung pinaka-latest data ng 2020, 12.66 million na ating mga kababayan are in common law or live-in arrangement. So 6.3 million for males and 6.3 million for females. Mas marami lang yung males, 6.36, exactly, kung gusto natin ng exact data. So kita po natin talaga na nag-i-increase yung talagang nagli-live-in. And even dito sa National Demographic and Health Survey, sa mga babaeng edad 15 to 49, sa 2025, pinaka-latest data, nag-increase siya ng 20.5%. At up siya from 5% in 1993. So kita po natin yung pag-akyat ng bilang. Opo. Ma'am, anong factors? Bakit kaya pinipili ng ating mga kababayan na yung live-in setup kaysa magpakasal? Ayun. So ayon sa ating pag-aaral, unang-muna yung economic well-being talaga ng ating mga kababayan, yung kanilang kumbaga tinitake into consideration, yun yung priority nila. Kaya nade-delay at kumukonti yung pagpapakasal. And at the same time, kita din natin, ayon sa aming data, sa research na nagawa ng Commission on Population and Development, ayon dun sa mga tinanong namin, kaya sila nakikipag-live-in. Una, it's a practical way to get to know someone, and at the same time, ang mahal daw kasi magpakasal. Kaya yung iba gusto na mag-live-in muna. Pangalawa, may relationship trauma yung iba. Nakita naman daw po natin sa mundo na natin, na nature na yung magpapakasal tas maghihiwalay. Kaya kapag ka hindi nagpakasal, mas madaling makawala. Tapos meron pa pong social media influence, na nagpapakita ng complexity ng marriage. Kaya nagiging cautionary tale siya para dun sa ating mga kababayan. And kita din nila na ang hirap daw kasi magpakasal kasi yung mga requirements and filing for marriage certificate, kailangan daw mag-absent sa trabaho. So at the same time, mag-i-impact na naman sa economic well-being nila. So yun po yung ilan sa mga dahilan na nakikita ng ating mga kababayan. Kaya mas nakikipag-live-in sila kaysa kinakasal. Opo. Kung ang tatanungin ho natin kasi ay ang relihiyon, simbahan, hindi ho pabor sa live-in, ganyan po, ibig sabihin po, although hindi ko ho alam kung meron po kayong datos or may na-interview po kayo tungkol dito, ibig sabihin po parang wala nang impluensya ang simbahan pagdating po sa sakramento ng pagpapakasal. Kasi kung ganun po, na parang hindi, kami ang masusunod, hindi yung church. Actually, nakalagay pa nga po dito doon sa ating research na isa yung religion sa dahilan. Magkaiba po ng relihiyon kaya hindi na lang nagpapakasal. Pero yun po, nakikita natin na there is really a need if we want Filipinos to really pursue po yung marriage.
yung ating mga religious sector po ay sana din, no, mag-step in na at mangaral tungkol sa kahalagahan po no, ng nasa isang formal marriage na setup. Kasi din po, social protection kasi yung panawagan ng CPD na kapag po kasi magka-live-in, syempre po pag naghiwalay, pag nagkaanak sila, yun pong equal rights sana ng ating mga anak, no, na magiging bunga noon. At the same time, yung protection ng mga kababaihan na nandun sa relasyon na iyon. At the same time, kasi ang hirap din po, no, na kapag ka out of wedlock or out of formal marriage, ikaw pinanganak, kung gusto mo maging legitimate, merong Republic Act 9255 wherein pwede kang kailangan publicly naka-acknowledge na pwede mong gamitin yung surname ng tatay mo, or kung gusto mong maging legitimate yung status mo, magpa-file ka sa local government unit. So kita po natin, no, sa mga bata, yun po yung isa sa mga hirap, no, na proseso kapag galing sa isang non-formal marriage setup. Ganito rin po ba, ma'am, kahit sa probinsya? Kasi pansin natin sa probinsya, mas parang yung upbringing ng kanilang pamilya ay medyo nakaano pa rin eh, meron nga silang Traditional kasalang pa rin. bayan, 'di ba? Oo. Yung mga ganon. Unfortunately po yung data natin hindi nagpapakita nito, no? Pero ang nakita po natin ang pinakamadaming nagpapakasal ay ang tatlong malalaking region. So NCR, pangalawa yung Calabarzon and Region 3. So kita natin na I think no na mas madaming nagpapakasal po sa mga urbanized areas rather than the rural areas according to the data po. Mhm. Kanina po binanggit po ninyo yung kahalagahan kapag ikinasal po ang magkasintahan para po dun sa kanilang mga anak. Actually, kahit po sa mga past interviews namin, lagi nyo po yung hina-highlight, no? Kasi po yung karapatan po ng mga kabataan. So, ito hong pag-live-in, although meron ho yung positive economic result po dun sa mag-asawa, magiging mag-asawa, pero may negatibo pong effect dun sa mga bata. Yes po, kasi po ayon po sa Young Adult Fertility and Sexuality Study 2021, meron po silang nakita na kapag yung bata po raised in a house with both parents present, mas mataas po yung self-efficacy niya, meaning yung kaniyang mga choices, no, yung kaniyang sariling kapakanan or rights din na po, mas napoprotektahan, mas nakakagawa po siya ng magagandang choices sa buhay. Kasi if he or she is raised in a household na both parents, na mas maganda nga po talaga na formal marriage kasi mas madali nga pong makawala, no, kapag ikaw ay nasa isang live-in relationship. Kaya ang panawagan ng CPD, social protection, at dapat po may mga polisiya at programa tayo na ang mga Pilipino, kung ano yung number ng anak talaga na gusto nila, kung gusto ba nila double income, no kids, pero ayaw pa nila magkaanak, kailangan po yung family planning methods available para sa kanila, may access sila, may information at may servisyo. Yun po yung ating call din, no, para sa ating mga kababaeng Pilipino. Opo. Ma'am, may kasama po ba sa pag-aaral yun, yung dumadaming bilang din ng mga kasapi ng LGBTQI+? Kasi syempre, Kaya hindi na nagpapakasal. kumbaga, kaya bumababa yung bilang ng mga nagpapakasal. Actually, sad to say, no, ang nakikita lang natin dito sa census, yun lang mas madami yung single, no, na mga nagiging single doon sa mga 2020 census as compared to the previous censuses. Meaning maaari po, hindi kasi wala pa kasi tayong pag-aaral, pero maaari, no, na dumarami rin po yung ating mga LGBTQIA na alam naman po natin hindi recognized yung marriage between same-sex, no, sa Pilipinas. Yun lang yung nakita na doon sa datos na bakit kaya mas madami yung mga nagiging single na lalaki at babae kung 2020 compared to ng mga previous. Opo, at base rin po sa pag-aaral po ninyo, no, mas marami po, pinakamarami yung nagpakasal naman sa huwes kumpara sa simbahan. Opo. So, ang nakita po kasi natin doon, maaari po kasing, doon po sa research natin, ang sinasabi is ang mahal daw kasing magpakasal. Kaya yung iba, no, nagkakaroon ng discouragement na pumunta pa, no, magpakasal sa simbahan. Tapos uso din po kasi, no, yung mga kasalang bayan,
during February na where pinakamarami talagang kinakasal. Compared to the previous notion natin, February talaga yung mas maraming kinakasal kasi may mga campaigns po pala sa local government units na mga kasalang bayan, and at the same time, yung Philippine Statistics Authority may campaign din during February na those who are living together can get married ng mabilis. Kaya yun po yung nakikita natin, yun po yung mga dahilan kung ba't ayaw nilang magpakasal muna sa simbahan because of the gastos, yung practicality. Right. Actually, marriage is still aspirational para sa ating mga na study ng mga kababayang Pilipino. Pero gusto kasi nila maayos yung kanilang Isang wedding beses ka lang ikakasal. So, gusto mo bongga na. di ba? Yes po. When in fact, ang importante naman talaga is legally you are recognized as husband and wife. And at the same time, may law naman po talaga na kapag 5 taon po kayong tuloy-tuloy na magkasama or living together in one house, actually, pwede na kayong hindi mag-pre-marriage orientation, mas pa-shorten pa yung proseso nyo sa pagpapakasal. So it's easier. Kaya dun po sa mga nakikinig, maaari po kayong magpakasal kung 5 years na kayong tuloy-tuloy na magkasama sa isang bahay, para po mas mabilis, kung gusto nyo pong maging formal yung inyong pagsasama. Parang hindi kasi alam ng ating mga kababayan na may ganyan pala, no? Pag 5 years ng magkasama, live-in setup, mas mabilis na pala ang proseso. Ibig sabihin, less yung gastos. Yes po, And we also encourage yung mga kasalang bayan kasi mas mabilis din yung proseso nyo kasi mismong LGU na yung tutulong na naandun, to recognize Ninang mo pa your, yung mayor, di ba? Libre pa sing-sing. Social pa dahil ang magkakasal sa inyo ay ang local government officials, si mayor, si governor, maaari, di ba? Sa bagay. Kami naman ng asawa ko, Miss Mai, magkaiba kasi kami ng religion. Ako ay isang Catholic, asawa ko ay Jehovah's Witness. Kaya mas pinili namin ng civil. Kasi kumbaga walang magko-convert, kumbaga nire-respeto namin yung bawat isa. Kaya mas pinili namin ng ikasal sa civil sa West. Ayun po. So isa po kayo sa classic example na pwede nating i-cite. Yung differences of religion is also a factor na nakikita po natin. Opo. Tinitignan ko rin yung data, although hindi ko po alam kung ito sa PSA or sa CPD. Yung pinakamatanda raw po na ikinasal noong 2024 ay 96-year-old male at 87-year-old female. Kumbaga, ano po ito? Renewal o ano? Alam niyo po ba? Renewal po First ba? marriage po ito I think, Hindi kasi wala kasing mukha yung datos natin. Yes, Basta ang sinasabi lang, itong siguro gusto nilang i-legitimize yung kanilang older Pagsasama. person's relationship, Pero marami din po yung nakikita natin yung gap ng female adolescents married to an older partner and adolescent males married to older females. So kita din natin yung more than 20 years, may gap na 1 to 9 years, and then yung adolescent males are often married sa older females at 10.7%. Gusto din natin tong tignan yung pag-aaral na to, lalo na po yung mga pinakabata na kinakasal. Ito din yung nagsasound tayo ng alarm kasi syempre meron na po tayong law na bawal na po yung early marriage, yung Republic Act 11596. Under 18 years old strictly prohibited, pero sa ating datos kita natin na may mga minors po na nagpakasal. Yun nga rin po bakit ho meron din po sa datos na 14-year-old male and 10-year-old female? Ano ho ito? Minor. Opo, ang nakikita natin po, maaari po ito yung mga cultural, na Parang sa marriage. tribo-tribo. Opo, kasi syempre sa batas natin, bawal na po ito, yung may Republic Act na nga po kaming binabanggit yung 11596. Bawal po talaga ang child early and forced marriage na union. So ito ho, hindi po ito kinikilala ng batas. Sa ngayon po, bawal po siya according to RA 11596. Pero kung sa cultural tradition po sila nagpakasal, which is kinikilala po sa iba nating mga kultura sa Pilipinas. Pero sa legally po, actually it's not legal because it's minor. They're under 18. Ayun. So ma'am, kayo po sa Commissioner on Population and Development, ano po yung ginagawa ninyo para mahikayat yung ating mga kababayan, syempre yung magkakapartner para magpakasal at hindi sila mag-focus doon sa aspeto na ang hirap kasi ng buhay ngayon Correct.
Opo. So meron po tayong programa, yung Responsible Parenthood and Family Planning, na sinasabi natin na mga magulang, no, kailangan maturuan natin yung ating mga anak. Parents should be the first educators of their children regarding, no, yung ganitong mga setups, no, if morally they find it, no, na wrong, if not informal marriage, the parents should be educating and also educating on social protection of their kids. Meron din tayong Adolescent Health and Development na currently po, andito po ako sa World Population Day 2026 where Oh, young opo. people, no, are celebrated. It's World Population Day 2026. So, meron tayong programa yung Adolescent Health and Development kung saan tinuturuan natin yung mga kabataan na napaka-importante ng life skills, yung reproductive agency na kayo dapat ay may choice, may access sa information and services na nais ninyo, no, para sa inyong reproductive health. At the same time, tinuturuan din natin, no, na napaka-importante yung protection para sa ating mga young people. Yun ang importante na if you find and you feel uncomfortable, no, in a relationship, you can go, no, you can run, and you can tell a responsible adult around you. Kailangan marunong kang mag-protect ng sarili mo. At malayaako.ph, sa mga nakikinig, pwede nyo pong i-check out yung website na yan, malayaako.ph. And I choose Malaya Akong Maging. May mga materials po tayo tungkol sa reproductive health, tungkol po sa consent, no, tungkol sa protecting yourselves. Opo. Mamay, nabanggit mo yung mga young couples. Kasi napansin ko ngayon na pabata ng pabata yung mga magulang. Kaya kumbaga parang yung ano nila, yung pananaw nila sa live-in, okay lang. Kumpara na tayo na lumaki sa mga magulang natin noon na stricta. Di ba? Napaka-strict na parang hindi kayo pwedeng mag-live-in, hindi pwedeng ibigay ang bataan hanggat hindi kayo kasal. Isang factor din po ba yung mamay? Nakikita natin, no, na changing na kasi talaga yung family structures and even yung culture natin, unlike before na we really frown on live-in relationship. Ngayon kasi mas accepting yung ating society, and we see it even in social media. The influence of social media is very pervasive talaga for young people. We see influencers, we see celebrities going in that setup na it's okay, no? So I think may effect po talaga yung nakikita natin around us sa ating mga nagiging pananaw tungkol sa live-in and relationships. Unlike before po, no, dati pag nabuntis ka or nasa live-in relationship ka, pagchichismisan ka. Pero ngayon po, it's like very accepting na po yung society na. Opo, Miss May. Ang galing ni Ma'am May, no? Oo. Pwede ho ba kayong maging sekretary ng DepDev? Hindi pa ako Okay, magalit. Gulat po si ako, Sir Sander. Maraming Thank salamat you, po. Mamay! Maraming salamat po lagi, Sir Sander, Ma'am Angel, for always, no, going